Si Palawan, nagsabi sa akin na nagko-comment na hinahanap ako ng resibo. Kaya ako nagpa-vlog kay Kuya Nolly dahil bigay na daw si Kuya Nolly sa akin dati. Napupunta yung mga binibigay na. Kung sa pagtulong ng usapan ko, Kuya Nolly sa kalam. Yo! Yung mga kanuli, magandang araw po muli sa inyong lahat. 1:14 ng hapon. At kahapon si Palawan nagsabi sa akin na, Kuya, mayroon kasing sa comment section na mga wait lang, yung dadaan. Sabi niya, Kuya, mayroon kasi sa comment section na mga nagko-comment na hinahanap ako ng resibo. Ang sabi ko sa kanya, so gusto niya raw kasing explain. Ang sabi ko sa kanya, kahit naman na hindi na natin yan ipakita kasi binigay na sa'yo ng sponsor niyan. So pinilit niya ako na gawan na lang daw ng vlog. At sabi niya, Kuya, maghanap tayo ng tahimik na lugar. Siguro gusto niya talagang mas gusto niya yung peace of mind. So ayan, so dito kami nakahanap ng ng malapit lang naman. Sa Switzerland lang naman. Switzerland. Ayan, sa Palawan. So, hi guys! Good afternoon sa inyong lahat and then sa mga viewers ni Kuya Nolly at sa Team Pahaway, good afternoon din. Yun nga po, kaya ako nagpa-vlog kay Kuya Nolly dahil dun sa nakita ko pong mga comment about dun sa enrollment form ko. Dahil ang nabasa ko dun ay bakit daw hindi pa ako naka-enroll, then nakapagbigay na daw si Kuya Nolly sa akin dati ng pang-enroll ko, and then bakit daw ngayon hindi pa ako enroll. So ngayon ito, mag-explain ako. Tapos ito na nga yung mga resibo ko at yung mga pass na nabigay sa akin ng mga sponsor. Yung unang bigay sa akin ni Kuya Nolly nun, which is nung second semester ng second year, yun po yung nagkakahalagang 23,000. So 23,000, then nagbigay ulit siya ng 21,000, which is ito na yung mga resibo. Bali ito yung, ipakita ko lang siguro yung full name. Yes. So ito, 23,000, ayan. Tapos dito pa sa kabila. Ito yung 21,410. At ito rin yung 23,000 yan. Ganyan. So hindi ko na kasi pinakita yung pangalan niya kasi alam niyo na privacy yun. Tapos yun na nga po, yun yung unang bigay sa akin nung para sa second semester na pinayaran ko sa school. Tapos yung sabi nga po nila na di ba binigyan ka na ngayon ni Kuya Nolly ng pang-enroll para sa third year. So ito na po yun. Ito po yung binayaran ko nung binigyan ako ni Kuya Nolly nung that time na nag-usap sila ni Tita Bidang tapos ni Papa, tapos yun na umiyak nga si Papa nun, tapos nagkayo sila Tita Bidang, kaya ito yung binayaran ko. Ito po yun, binayad ko na po, nasa 35,000. Ito po yung binigay nila Mighty Igorot, Kuya Obet, tapos ni Mr. Marines. And then yung kay Kuya Tatay din po na binigay sa akin, which is yung talagang whole semester ng ng third year. Ito po, 39,000. So yan. Po. Tapos nag-ano lang po kasi ako, nag-curious lang po ako doon sa mga comment kasi parang wala sila sa akin tiwala baga na di ko binabayad, saan ko ginastos. So ito po yung mga resibo, pinag-print ko na lang po para yung mga resibo kong tunay hindi na mawala at hindi mabasa. Kaya pinag-print ko na lang siya. Tapos yun na sabi ko, Kuya Nolly, pwedeng magpa-vlog ako sa iyo na ganon, na mag-explain ako sa mga viewers. Parang yung mga viewers din natin hindi magtaka sa akin kung saan ko napupunta yung mga binibigay ng sponsor na pera, lalo na sa school na very importante. Syempre, bakit ako maggagastos ng binibigay sa akin kung hindi naman para kung saan na bagay. Igastos mo na lang sa school kaysa magpasarap ka sa buhay. Kaya yun, binigay ko naman po yun sa school, hindi po yun
hindi ko po hindi ko naman ginastos kung para saan yung mga binibigay ng sponsor sa akin galing sa school. Kaya kung yung sa comment nyo po talaga na-curious lang po ako, and gusto ko din po kayong malinawagan sa mga comment na na pinag-comment nyo kung saan ko dinala yung pera. Paid na po ako sa first semester and then sa RLF ko. Tapos prank lang yon na hindi pa ako enrolled dun sa vlog ni Kuya Vince. Pinag-prank lang namin yun si Papa. Pero yung first semester ko talaga ng third year, okay na yun. Wala na akong paproblemahin, wala na akong paproblemahin sa thesis. Ang paproblemahin ko na lang yung pag nag-duty ako, yung mga transaction, yung mga pang bayad sa mga service namin, yun lang. Tapos mga allowance, ganon, kaya paid na ako. Ang aanuhin ko na lang yung para sa second semester ulit. Tapos, yun. Thank you, guys. Ayun. Ano magsabi ni Papa mo? Nagsabi rin sa'yo? Ang sabi sa akin ni Papa, yung mga resibo mo, ipunin mo para once ngayang hanapan ka ng mga viewers or nagbibigay sa'yo, may papakita ka. Sabi ko, okay naman sa akin yung mga resibo, lahat ko naman ako nalilikom at itinatago ko. Kasi sa school kasi namin, pag once na hindi mo na itago yung mga resibo mo, babalik at babalik ka, babayaran mo at babayaran yun. Hinahanap, kaya importante talaga ang resibo. Kaya yun sabi ni Papa, itago ko ng mabuti. Kaya itago ko naman. So that's all. Nasaktan ka nung nabasa mo yun? Medyo nasaktan ng konti kasi parang inisipan ako nila ng mali, di ba? Parang si ganito na parang may nabasa ko din na na-disappoint daw siya kasi kala daw niya naka-enroll na ako. Oo, naka-enroll na po ako noon, pero yung sa sinabi ko kay Papa, nasa research fee ko yung binayaran kong una. Pero enroll na ako noon kasi kung hindi ako nakapagbayad, di ako nun makakapag-enroll talaga. Inuna ko po talaga yung thesis fee ko kaysa dun sa pinaka main tuition para makapag-proceed. Yun na nga, bukas nga pupunta akong school para basta kinakabahan ako bukas sa school. Kasi magsasalita ka about sa syempre kung leader ka sa school, kailangan mo talaga magsalita para iboto ka ng mga classmates mo, gano'n. Tapos yun na. Okay. Ayun. Yun mga kanolay, no? So nakita nyo na pati yung mga resibo na naibayad naman ni Palawan. No, siguro kaya siguro sila nag-comment dahil yung prank, no? Siguro. Yung prank na hindi na makakapag-aral. No, so parehas ang akin, ang opinion ko, siguro hindi ko rin masisi yung viewers, no? At hindi ko rin masisi si Palawan. Maaring nakapag-comment nga dahil doon sa prank na hindi mo na makapag-aral. Pero syempre, nasaktan din si Palawan, pati yung papa niya, kasi tama yung sinabi ni Palawan na ba't ko gagastusin yan sa ibang bagay na hindi naman yun para doon, na kailangan ko bang magpasarap na hindi naman para doon yung pera na yun. So mas gusto na raw niyang gastusin sa kanya pag-aaral compare sa kung gamitin kung saan bagay, no? So syempre para sa future niya yun yung pera na yun. At paalala lang mga viewers, no, yung sponsor di humihingi ng resibo. So ibig sabihin malaki ang tiwala ng sponsor. Once na pinagkaloob na kasi ng sponsor yan, binigay na, so ibig sabihin nasa kanila na o nasa kanya na yung buong pangangalaga nung pera. Nasa kanya na lang yun or nasa akin na lang kung sisirain namin yung tiwala ng sponsor. So yun po yun, no? So nasaktan si Palawan, papa niya, siyempre hindi naman sila sanay sa comment sa social media. So halos ngayon na lang sila na nabablog, no? So sa sponsor ni Palawan, kay Mighty Igorot, kay Kuya Obet, yung mga nagbigay na nakaraan, kay Kuya Tatay, no? So maraming salamat po muli, at sa lahat ng mga tumutulong sa team na mga pabahay at iba pa. So ayan Palawan, siguro gawin mong yung comment na yun, pati si papa mo, pampalakas ng dibdib, para at least hindi ka madaling masaktan. Kasi
malayo pa ang tatahakin ng vlog. Kasi ano, papabahay pa tayo kay Kuya Puloy. No? Kaya Ate Bidang, andyan pa, ongoing. Ibig sabihin, palagi pa kayong mahagip sa camera at hahanap-hanapin pa kayo ng mga viewers. Kaya, sabi mo si Papa mo at ikaw na huwag kayong masyadong masasaktan na ako. Hindi naman sa nasaktan, parang pinag-clarify ko lang sa kanila para hindi nila ako isipan, hindi sila mawala ng tiwala sa akin. Kaya, hindi naman ako nagtatampo like, yeah, nag-ano lang ako, nag-explain lang ako kasi ayoko talaga yung yung pinag-aanohan baga, yung parang di naniniwala, ganun. Kaya in-explain ko sa inyo, yun. Kaya, hindi naman ako nagtatampo masyado. Kunti lang. Nasaktan lang slight. In short, Oo. ay, yun nga, di naman ako nasaktan, parang lang, sabi ko lang sa inyo yung mga, yung mga ginawa ko and yung resibo talaga. Kasi ang sabi doon, pwede bang ng resibo, ganun pakita. Kaya ito, pinakita ko, masunurin kasi ako. At syempre, yan kasi ay nababasa ni mama mo. Nababasa ng mga kapatid mo. Kaya nga po. Nababasa ng mga pinsan mo at iba pa. So, syempre, meron din talaga doon masasaktan kahit pa paano. Pag-isipan ako nila na, ay ganito pala may si ganito. Kaya ayoko ng ganun. Kaya ito, lumabas kami para mag-vlog sa ganito para maliwanagan din yung mga viewers and then yung mga nakakabasa and sa mga nag-sponsor sa akin. Thank you po sa walang sawang pagtulong. So, Okay. third year ka na? Fourth Fourth year? year. 2 years na lang. Tapos matapos mo ang 4 years, OJT. No, Ano? mag-exam na. Wala na OJT. Eh, ito na, OJT na tong ginagawa namin. Simula ngayong, second week of August hanggang sa pag 4th year na yan, lahat na yan OJT ko sa hospital. Tapos sa pag 4th year ko, parang magiging assistant, assistant clinical instructor ng CSPC. Kaya, parang magiging teacher ako. Ako mag-guide sa mga first year, second year. Kami mag-guide ng 4th year. Kasi mga kung sa mga ate na kami ng mga first year, yung mga bagong enrollment sa mga nursing. Kaya magiging clinical instructor kami pag 4th year. Kaya ngayon, almost puro kami, duty kami sa iba-ibang lugar. Tapos research na din. Walang tulugan na. O yung iba mga comment, wala ka namang iba mga nababasa mo. Wala ka naman. Dun sa mga ibang comment nila, mga magandang comment. Tsaka hindi ko naman sinabing mga pangit yung comment. Okay naman yung comment nila. Naglabas lang talaga ako nung yung nag-explain lang talaga ako para hindi talaga ako nila hanapan. Tapos yun po, thank you so much sa inyo. Kikita nyo yan? Anyan yung lugar. Hindi yan sa amin. Oh. Ba't ayaw mo dun sa inyo? Hindi ka makakapagsalita. Kahit po dun sa amin, makakapagsalita naman ako, pero gusto ko yung tahimik, yung parang nagsasalita ka, walang maingay, like may mga manok. Pinag-iinitan mo talaga yung manok ni Papa mo. Pagbalik nyo, ubos na yung manok na yan. Kaya yun, sabi ko, parang gusto ko sa iba naman para wala kang para dire-diretso bagay yung salita po. Kaya yun na po, nakapagsalita na din ako. Kaya okay na ako. Kasi ilang araw ko talaga yun Inisip? iniisip na like every open ko ng mga YouTube channel nyo po, tinitingnan ko yung mga vlog. Tapos nung pag-open ko, pang ilang open ko na binabasa ko yung mga comment, parang gusto ko na tuloy ganito ganon. Tsaka binasa ko pa lang yun, may isang comment pa lang dun na nabasa ako na yung resibo, bakit ganito ganon. Parang sabi ko, paka umaga, gusto kong magpa-vlog na. Kasi mag-i-explain na nga ako para wala silang isipin. Kaya yun, ngayon na yung tamang timing para nakapagsalita na ako. Kaya okay. Malinaw na, nalinawan na kayo. Kung malabo, pakabit kayo ng wifi. O kaya yung antena. Yun na. So, ibahin naman natin kaunti ang topic. So, kumusta naman na ngayon na nadadaanan ka na ng camera compare dati? Parang ko ngayon, parang nag-iba. Like kung dati, palagi lang nasa bahay, naghihintay lang ng
pagbigyan nila papa ng ng allowance mo papunta ng school, pang tuition, ito pang tuition mo, pumunta ka na dun sa school mo. Yung parang wala ka nang iniisip masyado, like yung isip mo ngayon kaysa dati. Parang yung isip mo ngayon, focus ka na lang sa pag-aaral mo kasi may nagbibigay naman ng tuition sa'yo. Hindi ka na mag-iisip na kung saan maggaganito, mangungutang. Tapos ngayon, kahit may tumutulong, nagpupursige pa din pamilya ko, sila mama, papa, at kung sino man yung nagbibigay pa sa amin. Kaya yun, nung nahagip na ako ng vlog, parang medyo lumuluwag-luwag na yung namin, yung tawag nun, Buhay. yung buhay namin. Kaya yun, hopefully sana maabot ko ang aking pangarap. Saan ba kita unang nahagip? Unang vlog ko sa'yo? Nung nahagip mo baga ako Kuya Noli ng vlog, yun, umuulan, tapos nagpapagawa ng gripo ni Tita Bidang. Oo. Yun. Mm-mm. Galing ako, hindi. Yun yung pangalawang uwi ko na yun sa bahay namin. Kasi doon ako sa tapos umuwi na ako noon. Kaya doon ako sa bahay nag-stay. Tapos yun, parang sabi ko, ay ang labong ako niyan kasi mahiyain ako noon. Mahiyain. Tapos yun, parang sabi ko, ay ang labong ako niyan, mahagip ng camera niyan, parang ganun lang. Sabi ko, hindi naman ka ako tawag nun, yung hindi deserve na matulungan ako ng ganyan. Kasi nakikita ko lang may mga natutulungan. Sabi ko, baka hindi naman ako deserve matulungan sa ganyan kasi medyo ganito ako. Tapos yun na nga, na-vlog na ako, parang nagbago na yung buhay ko. Parang yung mga nabablog ni Kuya Noli dati, parang nakikita ko ng deserve din pala ako matulungan sa ganitong bagay na hindi dapat maging mahiyain talaga. Kaya yun. Pero ngayon parang medyo may kunting hiya pa din kasi yung mga taong nakatingin sa'yo, pero wala akong pake kung sabihin nila kasi wala naman akong ginagawang masama. Kaya, yun lang. Parang goods lang. Thank you sa, Kuya Noli, sa paghagip ng vlog. Then, until now, andito pa din kami. Sama-sama ng Team Pasaway. Ayun, parang dumaan ka nga nun, parang hindi ka pa nga umiimik-imik, no? Parang mata-mata lang. Mata-mata lang. Mata-mata lang ang niya. Ayun, tapos parang may okasyon nun doon sa kina Chinchin. Doon sila Ate Marita. Oo, tapos yun. biglang dumating na, ayun nga, nagtulong si Palawan doon at parang doon nagsunod-sunod na rin. Ayan. O batiin mo yung mga nakukyutan sa'yo at nagagandahan. Hello sa inyo guys at sa mga may crush sa akin. Diyan lang kayo. Oh my God, malapit na. Sana one take lang tayo. Na lang, 2 years na lang ang sasabakin natin. Magiging RN na tayo. May ako, sa libro ko, kung makakapunta kayo sa bahay, may libro ako doon na lang siya, maliit lang siya, parang pocket book lang. Tapos may nakalagay doon, RN 2027. Oh my God! Ano ibig sabihin nun? Registered Nursing and sa 2027. Registered Nursing 2027. Yun. Kaso, nung ginawa ko lang yun, nung motivate ako ng mga classmate ko. Kasi that time talaga kasi kuya, hindi na talaga ako nun mag-aaral. Nung nakalabas na ako dun sa lola ko, hindi na talaga ako nun mag-aaral. Sabi ko, hindi na ako mag-aaral. Yung mga friend ko sa school, yung kami lang na 4. Tapos sabi ko, hindi na talaga ako mag-aaral kasi wala na akong panggusto sa pag-aaral ko. Tapos yun, sabi nila sa akin, hindi ka mag-aaral, hindi na din kayo mag-aaral. Tapos sabi ko, paano yan? Sa inyo may mga kakayahan, mga wagulang na gano'n. Tapos yung work lang ng ko ganito. Pero marangal naman ako yung mga work ng pamilya ko, kaya okay lang ako. Ma'am, susunod na lang ako sa inyo pag meron na kami pampaaral. Kaya yun, nung pagsabi ko, hindi na ako nun kayo classic. Absent na ako nun, nag-absent na. Tapos yun, hindi na sila sa akin, hindi na nakikipag-usap kasi nag-absent na ako, kala talaga nila di na ako mag-aaral. Tapos yun na vlog ako na
sabi mo, makakapag-enroll ka na, ay makakapagbayad ka na sa second semester mo, yun, tuwang-tuwa sila dahil nakapag-enroll ulit ako ng second semester. Kaya yun, ngayon, yung namin, yung goal namin magkakaibigan, makapag-graduate. Tapos yun, hanggang ngayon nga, bukas, pagpunta namin ng school, yun yung unang kita namin ulit. Kasi sabi nila, magkikita daw kami sa pasukan na. Yung pasukan kasi namin is start August 4. Tapos, nag-duty yung mga duty hindi namin na-dutyan nung bagyo. Kaya, nag-duty kami. Pero hindi naman kami nagkakasama. So, Tapos yun, kailan ang pasukan nyo? August 4. Handa ka na sa August 4? Yes! Mm. Parang maano na sa sabakin na naman. Sabik ng umuwi na naman ng gabi, pero hindi. Hindi na, parang pag umuwi ng gabi, sabi nga nung classmate ko, mag boarding house. Sabi ko, yung i-boarding house ko, kulang pa ako yun sa kulang pa yun sa amin. Tsaka hindi ka man papayagan. Hindi ako papayagan. Tsaka naman, delikado ka kapag nagbo-boarding house. Kaya yun, sabi ko, hindi na ako mag-boarding house. Mag-ano na lang ako, magpapahatid, sundo pag nagagabihan. Tapos yun, sabi nila, okay din daw sa kanila. Saka minsan, sabi ko sa kanila, if ever kung gusto nyo, sa bahay na lang. Pero wag muna ngayon. Tapos yun, parang okay naman na sa kanila. Kaya hindi na parang, basta malog-load lang yung isip ko. Okay. Ano pa ba ang mga pinagdadasal mo sa buhay mo? Ang lalim ng tanong, no? Ano pa ang mga ibang pinagdadasal mo? Kasi siguro sa ngayon yung iba nag-give na ni God, no? Ano pa ang ibang first of all, so hindi tayo mag-English. Ngayon, natupad na yung pangarap ko na nakapag-enroll na ako, tapos nakakaluwag-luwag na din. And parang gusto ko naman na mabago sa amin at hindi lang sa akin. Syempre, hindi ako selfish. Tapos yun, parang gusto ko din mabago sa amin. Ano nga kuya tanong mo? Na-loading ako. Ano ang mga pinagpe-pray mo pa this 2025? Yung pinagpe-pray ko this 2025, good health, and sana palagi lang kaming maayos na pamilya, and sana makasama na namin ulit si mama, and sana hindi na sa lambang alis nila papa, walang nararamdaman na sakit, kaming magpapamilya at sa inyo na din. And yun, yung pinapangarap ko na ngayon, ay pinapangarap ko at pinagpipray ko araw-araw is sana na din kami. Parang like yun, yung house namin mapaayos din. Pero parang kuya, alam mo yun. Tapos yun, parang nagbabago na din yung buhay namin. And yun, hopefully nagpipray din ako na may blessing na makarating din sa amin. Yun, maraming prayer na parang di natin kayang pero may prayer din na nakakamit. Syempre, kay God. Thank you so much. Ayan. Ano ba ang mga kinakatakot mo? Mga kinakatakot ko lang, hindi naman tayo sa pero ang wish ko lang, ang kinakatakot ko is ayaw ko nang maging broken family kami, and ayaw ko din na sa bata pa kami, mawalan kami ng magulang, walang magsusubaybay sa amin. And ang kinakatakutan ko ay sa ano kayo mga kinakatakutan ko? Yun, kinakatakutan ko mga yung mga walang tiwala sa amin, sa paligid namin. Yun, mga kinakatakutan ko yun. Tapos kinakatakutan ko din na di ako makapag-aral. Kinakatakutan, parang ayoko ng parang
nagja-judge. May nagja-judge kasi sa amin, which is, hindi ko na siya papangalanan. Pero, nagja-judge sa amin na, yan, mga anak niyan, ni ganito ganon, hindi yan makakapagtapos, ganito ganon. So, hindi ako magsasalita ng, like, hindi makakapagtapos, ganon. Syempre, ano na lang, parang yung sinasabi nila, gagawin na lang namin na inspiration para ma-motivate kami sa mga sinasabi nila. Kaya, sa mga sa mga nagsasabi ng gano'n, okay lang kahit magsabi kayo ng gano'n sa amin, basta wala kaming ginagawang masama sa inyo. Yan. Hindi pa kuya tanong. 1 plus 1. To. Ayan. So, mga kanole, so marami na tayo naging tanong kay Palawan. God. At ayun, sana nga porsigido naman siya mag-aral saka matalino. Kaya kayang-kaya niya talaga yung pag-aaral. Ang problema nga lang talaga yung financial. So muli so maraming salamat sa ating mga sponsor na noon pa man simula na mag-vlog ako hanggang ngayon na ayan, mga natulungan niyo po sa team sa lahat Japper Sniper, ayan, De La Cruz family. Ayan, shout out sa inyo. Ayan, at may gusto ka pa bang sabihin? Yes. Thank you so much sa lahat ng tumutulong sa amin at sa pagsuporta sa sa mga channel ng Team Pahaway and lalong-lalo na kay Kuya Noli po. Thank you so much po.